Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa isa na namang talakayan dito sa aking ah, bagong YouTube channel. Ito pong Veritas. Mayroon din po tayong FB page na Veritas. Saan man po kayo nanonood ngayon. Magandang araw sa inyo. Paano po naiiba itong aking bagong YouTube channel na ito at bagong FB page? Dito po pumipili lang po ako ng isang topic na sa tingin ko hindi ko nadi-discuss doon sa aking ibang mga social media platforms. Kaya abangan nyo rin po ito, itong mga regular na talakayan ko dito. Tulad po nito, ang topic natin ngayon, hindi kaya magkako out of control ni PBBM ang sitwasyon? Ang tinutukoy ko mga kabunyog, mga kababayan, ito linawin ko lang muna sa simula't simula pa kaagad. Hindi po tayo nagsasabing magkako. Hindi rin tayo nagsinasabing ma-out of control ni PBBM ang sitwasyon. Ang sinasabi lang natin, nangangamba lang tayo. Tayo'y nag-o-observe ng takbo ng pulitika at tayo'y nag-o-observe ng takbo nitong mga imbestigasyon dito sa mga anomalya sa flood control. Lumalalim ng lumalalim, lumalawak ng lumalawak. At parami ng parami ang nai-involve, hindi na mga simpleng tao, mga senador. Sa susunod na mga araw, magpapatuloy pa yang mga pagdinig na yan, investigasyon na yan. Lalabas pa ang mga pangalan, mga kongresista. Ngayon nga lang, lumabas na yung pangalan ni Executive Secretary, hindi pangalan, opisina ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat nag-deny na si Executive Secretary Lucas Bersamin, pero ang ano dito, nababanggit na ang opisina ng Executive Secretary. Matindi na ito mga kabunyog, mga kababayan. So ang iniisip ko lang, nang sinimula ni PBBM itong kanyang kampanya para laban sa korupsyon, nung kanyang SONA, yung sinabi niyang mahiya naman kayo at pinanawagan niya na magsagawa na ng mga investigasyon dahil sa nakarating sa kanya na grabing anomalya, flood control pa lang yan. At ngayon nga nakikita natin, totoo nga pala, grabe talaga, sobra, nalulula ang taong bayan. At habang nalulula ang taong bayan, nagngingit-ngit ang taong bayan. Hmm. Pero ang tanong, saan patungo ang lahat ng ito? Ah, Marami kasing mga puwersa na gustong samantalahin ang sitwasyong ito. Halimbawa, yung kampo ng mga Duterte, gusto nilang samantalahin ito dahil alam nilang galit na ang tao sa korupsyon, ang katiwalian. Gusto nila na tumbukin na si PBBM ang may pananagutan ng lahat ng ito kaya dapat mapatalsik na ito. Kaya lang, hindi naman nakakakuha ng suporta sa tao. Bakit? Sila na nananawagan na labanan ang korupsyon, wala naman silang moral high ground kasi yung mga tao ni Duterte kilala ring mga kurap. At ang tinitingnan din ng mga tao kung papalitan si Marcos, sinong papalit? Si Sara? Ay ganun din, mas malala pa. O kaya wala, hindi nakakakuha ng simpatya yung grupo na yan. Pero nandiyan yan, nag-iisip lagi yan, paano nila masasamantala 'tong sitwasyon na 'to, Ang isa pa, na nag-iisip niyan, puwedeng hindi ito kagrupo ng Marcos, hindi ito kagrupo ng Duterte, hindi rin ito dilawan, hindi rin ito leftist, may grupong ganito, eh. Ito yung, ito yung mga grupo ng mga may galing sa clergy, may galing sa mga dating military, may galing sa mga negosyante, gusto nila magtayo civilian military junta, eh. Tipong revolutionary government na civilian military junta. Mayroong ganyan, mayroong ganyan. Hindi ito Marcos, hindi ito Duterte, hindi ito leftist, hindi rin ito, dilawan or kakamping. Separate na grupo ito. May nakikita akong ganitong grupo. Gusto nila na sa mga nangyayaring anong ito, lalo na itong korapsyon na ito, katiwalian na ito, gusto nila, mag-try tayo ng isang bagong, gobyerno naman na hindi pa nasusubok ng bayan. Mga military, retired military, kaya nga may pagka-military junta. Pero para malagyan ng, kasi ayaw naman ng tao ng military, lagyan ng sibilyan. Yung mga kasamahan din nila na galing sa business, may mga pari pa nga o kaya obispo. Yun ang kanilang, civilian military junta. Kaya lang hindi naman nagpapakilala lang mga 'yan, pero mayroon tayong ideya kung sino-sino 'yan. Puwedeng samantalahin din nila itong, sitwasyon na ito. Ang ang, ah, ang mahirap kasi dito, tinatamaan yung maraming mga pulitiko, mga senador, sa susunod niyan mga kongresista, palawak ng palawak pa 'yan. Ngayon, handa ba si PBBM diyan? Kasi yang mga senador na 'yan, mga kongresista, puwedeng magsama-sama 'yan para kontrahin si Marcos, si PBBM, hmm.
baka mag-out of control. Kasi alam naman natin na, siyempre yang mga pulitiko na yan, hmm, kapag paisa-isa pa lang ang tinatamaan, medyo ano, hindi naman ako hagip niyan. Pero kapag nakita nilang halos lahat na, papanagutin na dito, lumalabas na ang pangalan nila, mag-uusap-usap yan. Posibleng mag-isip yan ng masama. Puwedeng sumama yan dun sa ibang mga grupo na nag-iisip ng masama. Halimbawa, yung mga puwede nilang pondohan, yung, mga nasa military at nasa pulis, ano yan mga kabunyog, alam naman natin nakailan ko na ba tayo nung panahon ni Cory. Oh, panahon ni Gloria may mga ano noon, may mga mutiny noon, sila Trillanes, oh. Pero yun naman kasi, ang pagkakaiba kasi nung mga nakaraan naman, talagang noon, halimbawa kay Gloria, pag-aalsa yan ng mga military tulad nila yung Oakwood Mutiny, nila Trillanes, nila nila Kerubin, nila Danilo Lim, yung mga pag-aalsa na yon laban sa korapsyon ng gobyerno. Ibig sabihin kay Gloria Arroyo. Ito naman kasi, si Marcos mismo hindi mo siya ang direkta ditong nai-involve, eh. Walang ebidensya na si Marcos mismo ay nasa likod ng mga katiwalian na 'yan, nila Saldico or nila Martin Romualdez, walang gano'n, eh. Hindi pa nai-establish, eh. At saka si Marcos din mismo ang nanawagan na, sugpuin natin ang korapsyon, grabe na 'to. O kaya kaya hindi iba-iba itong nangyayari ngayon. Kaya hindi makapanawagan ang alinman na grupo, halimbawa yung mga nagpaplano ng coup, yung grupo ng Duterte o kaya yung mga civilian military junta o kung sino man, hindi nila masabi na si Marcos dapat mapabagsak na, mapalitan na dahil siya ang pasimuno nito. Walang gano'n, eh, kasi walang ebidensya, eh. Siya pa nga ang nananawagan nito na gawin ito, ah. Kaya lang ang tanong, siyempre may mga kaalyado si Marcos at hindi rin may mga kaalyado. May mga kaalyado siya na siya puwedeng tamaan dito at may kalaban si Marcos, yung Duterte. Papaano kung magsama 'yan, yung mga kaalyado ni Marcos na tatamaan dito? Paano kung sumama dun sa grupo ng mga Duterte? Mga pulitiko 'yan, maraming pera 'yan, at may mga tao 'yan sa military at sa pulis. Paano kung mag-isip sila ng mga destabilisasyon, kudeta o kung ano man? Kaya kaya itong panghawakan ng gobyerno ni Marcos? Preparado kaya dito si Marcos? Hindi, ano 'to, hindi tayo nagsasabi na hindi tayo nagpo-promote ng sinasabi lang natin, sana preparado, sana handa ang gobyerno sa ganyan. Sabagay, marami namang nagsasabi sa'kin hindi naman gagawin 'yan attorney ni PBBM nang hindi siya preparado sa ganyan. Kaya lang ang tanong natin, hindi kaya ma-out of control? Ang ibig sabihin ng out of control yung mawala na siya sa kontrol niya, siya mismo, hindi niya maisip na ganito pala kalawak 'yan. Sobra na hanggang sa ma-out of control niya, hi hindi niya na kayang ah, panghawakan. Kaya ano ito, mabigat, mabigat mga kabunyog itong mga nangyayaring ito, 'no? Ah, ano 'to, tama ang ginagawa ng gobyerno, suportahan natin 'yan, kaya hindi rin dapat magkaroon ng mga kuna 'yan. Kaya lang, 'pag nagkaroon ng coup o nung anumang mga destabilisasyon, kasi siyempre aalma yang mga tinatamaan, lalo na kung parami ng parami sila, mag-iisip 'yan papaano naman sila counter attack kumbaga mga kabunyog, mga kababayan. Ah, anyway, napakaano nito, anong usapin na ito, sana hindi naman umabot sa gano'n. Sana, magtagumpay tayo dito sa pagpapanagot sa mga korap na ito, at sana magbunga ito ng kahit papaano ilang reforma sa ating, pulitika at sa ating bayan. Ano mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so magandang araw, ito po uli si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumorgo dito po sa ating bagong, YouTube channel at bagong Facebook page, Veritas.